totoo po yung tungkol po dun sa nag-viral po na video. Isa pong lalaki na naka-Hilux na Toyotang puti. Opo, kapatid ko po yun, nag-viral siya. Galing, no? Ano po? Ang kasalanan po ni Pedro ay hindi po pwedeng maging kasalanan ni Juan. Maaari pong isa kami na apelido, pero hindi naman po kami pareho lagi ng pag-iisip at ng mga gawain araw-araw. Ako po yung humihingi ng dispensa doon po sa kanyang nakaalitan, lalo na po doon sa anak na babae. Pasensya ka na, iha. Hindi po ako natutuwa at hindi ko po dapat kampihan yung nangyari po. May other side of story. Pero sige po, sa amin na lang po iyon. Isang insidente sa kalsada ang muling umagaw ng pansin ng publiko, hindi dahil sa banggaan ng sasakyan, kundi dahil sa galit na nauwi sa takot ng isang bata at sa paghingi ng paumanhin ng isang kilalang personalidad. Sa panahon ngayon, madalas na nating marinig ang balitang road rage sa iba't ibang lugar sa bansa. May sangkot na ordinaryong mamamayan, may mayayaman, at minsan ay may connection pa sa mga kilalang tao. Ngunit ang pangyayaring ito sa Antipolo City ay mas tumatak dahil malinaw sa video ang kawalan ng awa at ang epekto nito sa isang inosenteng bata. Ano nga ba ang totoong nangyari at bakit humantong ito sa isang pampublikong paghingi ng tawad? Nagsimula ang lahat nang mag-viral ang isang video na kuha ng isang concerned citizen. Ayon sa kanya, matagal niyang pinag-isipan kung ia-upload ba niya ang video o hindi na lang. Ngunit nakita raw niya ang malinaw na mali sa sitwasyon at naniwala siyang mas mali kung mananahimik siya. Sa video, makikita ang isang pickup truck na nakaengkwentro ang isang ama at ang kanyang anak na nagtutulak lamang ng kariton na may lamang mga karton. Ang ama ay nakilalang si Chris Pine Villamor. Kwento niya, maayos lang silang naglalakad sa gilid ng kalsada nang biglang may paparating na sasakyan na mabilis ang takbo. Halos mabangga raw ang kanyang anak, ngunit mabuti na lamang at naiwasan niya agad ang kariton. Sa halip na huminto at magpakita ng pag-iingat, doon pa lang daw nagsimulang uminit ang ulo ng driver ng pickup. Nang magkasagian ang sasakyan at ang kariton, bumaba ang driver na kalaunan ay nakilalang si Carlos Subong. Ayon sa saksi at sa biktima, kahit pa umatras na at lumalayo na ang ama, patuloy pa rin ang sigaw at galit ng driver. May mga salitang binitiwan na may kasamang pananakot at pagbabanta. Mas lalong naging mabigat ang eksena dahil naroon ang bata na walang ibang nagawa kundi umiyak habang pinagsisigawan ang kanyang ama. Maraming netizens ang nasaktan sa napanood nilang reaksyon ng bata. Kitang-kita sa video ang takot at pagkalito nito habang nasa gitna ng tensyon. Para sa marami, hindi na ito simpleng away lang sa kalsada. Isa itong pangyayaring maaaring magdulot ng matinding trauma sa isang batang nadamay sa galit ng isang matanda. Ayon pa sa saksi, mabuti na lamang at naroon ang kanyang asawa upang umawat sa sitwasyon. Kung wala raw iyon, posibleng mas lumala pa ang nangyari. Makikita rin sa video na nang mapansin ng driver na siya ay kinukuhanan ng kamera, bigla na lamang itong sumakay sa pickup at mabilis na umalis. Para sa mga nakapanood, malinaw na umiwas ito nang makita na may ebidensya ng kanyang ginawa. Matapos ang insidente, nagtungo ang ama sa barangay upang magsumbong at ilahad ang buong pangyayari. Dito na rin nagsimulang magtanong ang publiko kung sino ang driver at kung bakit ganun ang kanyang naging asal sa isang pamilyang wala namang ginagawang masama. Matapos kumalat sa social media ang video ng insidente, mas lalong umigting ang usapan hindi lang tungkol sa road rage kundi pati na rin sa pananagutan ng driver sa batas. Dahil sa bigat ng ipinakitang karahasan sa video at sa malinaw na panganib na inilagay nito sa isang ama at sa kanyang batang anak, umabot na ang issue sa Land Transportation Office o LTO. Dito na pumasok ang mas seryosong aksyon ng pamahalaan kaugnay sa pangyayari na ikinagalit ng maraming netizens. Noong Disyembre 15, 2025, inanunsyo ng LTO ang naintay araw na suspension ng driver's license ng motorista na sangkot sa insidente. Ayon sa ahensya, ito ay isang preventive suspension habang isinasagawa ang mas malalim na investigasyon sa kaso. Ibig sabihin, pansamantalang hindi maaaring magmaneho ang driver
at kailangan nitong agad na isuko ang kanyang lisensya sa oras na siya ay makilala at matawag ng kinauukulang tanggapan. Maring kinundena ng LTO ang pananakit sa isang ama na may kasamang batang babae na nagtutulak lamang ng kariton. Ayon kay Chief Assistant Secretary Marcus Lacanilao, hindi kailanman katanggap-tanggap ang ganitong asal sa kalsada, lalo na kung may batang nadadamay. Sa viral video, makikita ang paghampas ng driver sa ulo ng nagtutulak ng kariton habang naroron ang kanyang anak na umiiyak at halatang takot na takot sa nangyayari. Bilang bahagi ng proseso, inatasan ang concerned driver na humarap sa tanggapan ng LTO sa Quezon City upang magpaliwanag tungkol sa insidente. Ipinaliwanag din ng ahensya na ang hindi pagharap at hindi pagsusumite ng notarized na paliwanag ay ituturing na pagtanggi sa karapatang ipagtanggol ang kanyang sarili. Sa ganitong sitwasyon, maaaring magpasya ang LTO base lamang sa mga ebidensyang hawak nila. Isinailalim din sa alarm status ang pickup vehicle na ginamit sa insidente upang masigurong hindi ito makakaiwas sa proseso ng batas. Habang patuloy ang aksyon ng LTO, muling umingay ang tanong ng publiko tungkol sa pagkakakilanlan ng driver at ang umano'y relasyon nito sa isang kilalang komedyante. Maraming netizens ang nagtanong kung may kaugnayan ba ang driver sa komedyanteng si Pokwang. Ang tanong na ito ay sinagot mismo ng komedyante sa pamamagitan ng kanyang social media account. Sa kanyang pahayag, inamin ni Pokwang na ang lalaking nasa video ay kanyang kapatid. Hindi niya ito itinanggi at hindi rin niya ipinagtanggol ang maling ginawa nito. Sa halip, humingi siya ng paumanhin sa publiko at lalo na sa pamilyang nasangkot sa insidente. Ayon sa kanya, bilang isang artista at public figure, may responsibilidad siyang magsalita at ipakita ang tamang asal sa ganitong sitwasyon. Sa kanyang mensahe, malinaw niyang sinabi na hindi niya kinatutuwa ang ginawa ng kanyang kapatid at hindi niya ito kinakampihan. Humingi rin siya ng dispensa sa ama at lalo na sa batang babae na nakaranas ng matinding takot. Nilinaw din niya na kahit magkapareho sila ng apelyido, hindi ibig sabihin ay pareho sila ng pag-iisip at mga ginagawa sa buhay. Dagdag pa niya, nagkausap na raw ang kanyang kapatid at ang biktima at ayon sa kanyang nalalaman ay nagkaayos na rin ang magkabilang panig. Kasunod ng naging aksyon ng LTO at ng paghingi ng paumanhin ng komedyante, lumabas din ang panig ng pulisya tungkol sa naging takbo ng usapin. Ayon kay Police Captain Arnel Taga, ang Chief Investigator ng Antipolo City Police, kusang nagtungo sa kanilang istasyon ang driver na sangkot sa viral na insidente. Hindi na raw ito ipinatawag dahil kusa itong humarap upang linawin ang nangyari at makipag-usap sa biktima. Ayon sa pulisya, dumating ang driver sa presinto at humingi ng paumanhin sa ama na nagtutulak ng kariton. Sinabi raw nito na nagkamali siya sa kanyang naging asal at inamin niyang napasobra ang kanyang galit noong araw ng insidente. Dagdag pa ng pulis, naging maayos ang naging usapan ng dalawang panig at walang naging tensyon habang sila ay nag-uusap sa loob ng estasyon. Sa panig naman ng biktima, ipinaabot niya sa pulisya na wala na siyang balak magsampa ng reklamo laban sa driver. Ayon sa investigasyon, sinabi ng biktima na mas nais niyang matapos na ang issue at makapagpatuloy na lamang sa kanyang normal na pamumuhay. Para sa pulisya, mahalaga pa rin ang naging pahayag ng biktima dahil bahagi ito ng kabuuang investigasyon kahit wala ng formal na reklamo. Habang tila nagiging mahinahon na ang usapin sa pagitan ng driver at ng biktima, naglabas pa rin ng karagdagang mensahe si Pokwang sa kanyang social media account. Bukod sa paghingi ng paumanhin, nagpaalala rin siya sa mga taong patuloy na nagpo-post at nagre-repost ng mga larawan ng kanyang pamilya at mga kamag-anak na hindi naman direktang sangkot sa insidente. Ayon sa kanya, iisa lamang ang may kasalanan at hindi dapat idamay ang buong pamilya. Ipinaliwanag ni Pokwang na may hangganan ang pagbabahagi ng opinyon sa social media. Paalala niya, may umiiral na batas laban sa cyberbullying at cyberlibel, lalo na kung ang ipinopost ay mga mukha at pribadong larawan ng mga taong wala namang kinalaman sa nangyari. Ayon sa kanya,
hindi niya ipinagtatanggol ang maling ginawa ng kanyang kapatid, ngunit naniniwala siyang may karapatan pa rin sa privacy ang kanyang pamilya. Hindi rin nakaligtas sa kanyang pahayag ang ilang politikong ayon sa kanya ay nakisabay lamang sa issue kahit hindi naman bahagi ng komunidad ng Antipolo. Diretsahan niyang sinabi na may mga nag-post na mambabatas na dapat sana ay mas maingat sa kanilang mga pahayag dahil sila mismo ang gumagawa ng batas. Para kay Pokwang, masakit makita na ginagamit ang issue para sa atensyon habang nadadamay ang mga taong walang kinalaman. Isa sa mga pinangalanan sa usapin ay ang isang kinatawan mula sa Bicol na nag-post ng mga litrato ng driver sa social media. Ayon sa mga netizens, hindi lamang ang video ang ibinahagi, kundi pati ang ilang pribadong larawan na hindi konektado sa insidente. Kasabay nito, nagbigay ang mambabatas ng mga mungkahing aksyon tulad ng habambuhay na pagbawi ng lisensya, pagsasampa ng kasong kriminal at pag-impound ng sasakyang ginamit. Nagbahagi rin ang naturang politiko ng caption na may matapang na tono, bagay na lalong nagpainit sa diskusyon online. Para sa ilan, tama lamang ang paninindigan laban sa pang-aabuso. Para naman sa iba, may hangganan ang pagpapakita ng galit, lalo na kung napapasok na ang personal na buhay ng ibang tao. Sa puntong ito, malinaw na ang issue ay hindi na lamang tungkol sa isang insidente sa kalsada, kundi pati na rin sa kung paano ginagamit ang social media, kapangyarihan, at boses ng mga kilalang tao sa gitna ng galit ng publiko. Ang tanong ngayon, saan ba dapat iguhit ang linya sa pagitan ng pananagutan at pagprotekta sa pribadong buhay ng mga taong nadadamay, at kung ikaw ang nasa sitwasyon nila, hanggang saan ka papayag na husgahan ang buong pamilya dahil sa pagkakamali ng isang tao? Ibahagi mo naman ang sagot mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.